A day in my life as a Filipina student dito sa Russia. Всем привет! Maupay na adlaw ha iyong atanan. Char. It's me, Chola, na Samaranon dito sa Russia. So today ay may exam at zachot ulit kami sa subject na pisika. Ang zachot pala ay parang record book or maliit na notebook na dinadala namin every semester. Dito pinipirmahan ng teacher kung pasado ka ba sa subject or hindi. At dinala ko lang pala itong notebook ko na physics kasi okay lang naman mag-open notes kami sa exam dito pero wala namang masyadong tanong o sagot sa notebook. Kukuha ka lang naman ng idea kasi last year dinala ko din yung notebook ko pero parang tanga lang. Pa-open pa ng notebook ko pero hindi ko naman talaga na-gets kasi sobrang hirap talaga ng pisika nila dito. Una pala ay mag-exam kami sa computer ng 1 to 10 or minsan 1 to 20 ganyan. At katapos nun ay bibigyan pa ulit kami ng teacher ng follow-up questions or kaya tawag dito ay billet. Kaya kailangan namin itong isulat sa paper at mag-solve din at saka sobrang hirap kasi 'di ba madaming formula ng pisika. So ngayon papunta na ako sa 4th floor kasi doon kami mag-e-exam. At as you can see, andito ako madalas sa main building kasi dito rin kami kadalasan may lecture at saka major exams. Pero madami naman ditong mga building, I guess mga 8 or higit pa, nakalimutan ko. At dito sa university pala namin, primarily known for its focus on engineering, technical, and applied sciences. It offers a wide range of programs but it has a strong emphasis on fields such as mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering, computer science, applied physics, energy systems. Kaya kailangan talaga namin itong pag-aralan muna. Kahit yung kurso namin ay designer, kaya wala ka talagang magagawa. Charot. At as you can see, andito na kami sa room na ito kung saan madalas kami dito nag-e-exam. At yung naging score ko pala dito ay 12/25. Pero yung sobrang happy ko na dyan kasi ang importante hindi 0. Char. At nagulat naman ako sa score ko kasi finally hindi siya sobrang mababa. At saka kahit hindi ako gumamit ng cellphone kasi yung teacher ay nakatingin sa amin. At saka bawal talaga kasi kukunin niya yung cellphone at ilalagay niya sa harapan. Kaya no choice, swertihan na lang talaga. Charot. Kaya kumbaga amon nawaray nun, patsambahan na lang. Char. Pero sobrang hirap talaga ng physics nila dito. Nahihirapan nga yung mga native students. Paano pa kaya kami ng mga foreigner? At ayun lang naman yung chika ko. So now I'm going home. At mabuti na lang kasi hindi masyadong nagtanong sa akin yung teacher ko. Kasi last year medyo napatanong siya kung taga saan ako or about life ko sa Pinas or dito sa Russia. At saka kung paano yung grading system din sa Pinas. At kung paano daw din kami nagkakilala ng boyfriend ko. At sabi ko naman sa kanya na taga Pilipinas ako. At sabi naman niya na, sa Pinas si Manny Pacquiao kasi kilala niya daw si Manny Pacquiao kasi madalas siyang nanonood ng boxing. At saka karamihan talaga dito sa kanila ay kilala din si Manny Pacquiao. Lalo na yung papa ng boyfriend ko kasi madalas siyang nanonood ng boxing. At ngayon ay tinanong lang sa akin ng teacher ko kung okay lang ba daw na bibigyan niya ako ng 3. At sabi ko naman, sure, bawabla. Kasi sino ba naman ako para mag-expect ng malaki? Kasi foreign student din lang naman ako dito. At hindi ko din inaasahan na bibigyan agad ako ng grade niya kasi akala ko kailangan ko din mag-retake kasi hindi ko masyado natapos yung pagkasulat ko sa paper na binigay niya sa amin na follow-up questions niya kasi yung iba ay pinili din nila mag-retake na lang kasi sobrang hirap ng mga questions na yun. Pero hanggang 1 to 3 lang naman. Pero sobrang hirap talaga sagutin. At karamihan talaga sa mga teacher dito ay sila talaga yung magtatanong sa'yo kung ang ibibigay nila ay 3 or 4 kung sapat na din ba sa'yo yun. Kasi para sa akin na sa foreign student dito, sapat na sa akin yung 3. Basta wag lang yung 2 na grade kasi hindi na yun pasa. At saka lugi naman kami dun sa sobrang laki ng tuition na binayad ng boyfriend ko. Char, pero wag lang talaga yung 2 kasi nakakawalang gana. At saka palagi naman akong pumapasok at saka nakikinig kahit yung utak ko lumilipad at napapadpad kung saan-saan. Charot. At saka palagi naman akong nagsusulat at saka gumagawa ng mga activities pero yung utak ko nga lang yung absent. Charot. So ayun lang naman for today's mini vlog. Thank you for watching. Paka!